run. Okay, let's save. Ato ani kon. So look, this is what the UI looks like. Yeah. As you can see, wala pa kita mabuhat. Dito maka-generate to bill. Dito maka-pay. Natay transaction history page pero wala pa siya sulod. Natay about. And natay help. This is the only thing we can do actually. Nasa tay wala tay notifications but we can click the notifications button there. Pero the magic happens once we change the date and time. So let's say May 2. Diba? This mura na siya isa ka adlaw gibali ang nilabay. Change. And look at this. Boom. 21 kilowatt hour na usage. So basically every day murag naa ni siya kuan ba murag unique na electricity consumption kada user. So kung mo log out bitaw ta and then mo check din ta sa uban na user 41 ato to sa line user, diba? Oh wait, 21 gyapon siya or something like that. Basta like lain sa uban user gyapon. So let's say mangita ta sa line account gyapon. 12. Yeah, 23 si Dennis Ritchie. So we already know na ang each na mga accounts kay unique ang ilang kanila mga electricity nila nga consumptions. This makes it, you know, kanang realistic para sa ila gyapon. Check ka para to sa isa ka account. Pumaning kaduhang account gibali. So yeah, 20 lang si Primogen. Yeah, Primogen is a streamer if you don't know. So now unsa pa ilain nga automation process? Why did I call this automation process pagyan? Okay, like Igor lugar mo simulate nga nagagamit sa electricity. No, naapatay lain ng mga features ani. So I'm going to fast forward this a bit, you know, to like simulate na pila na kaadlaw nilabay. So as you can see mo grow man ni siya, mo tubo man yung electricity meter. So yeah. So, akabot ta sa mga May 18. Ayan. So, in the 20th day sa of the month, there will be a meter readings metabo. So, wala sa 20th day of the month, wala mahitabo actually sa user. Wala sila makitaan, wala gyapon sila mapay nga na. Alright? Pero ang changes kinadre sa database. Makitaan man nimo na ang previous reading na to, ang current reading to ma-record. And then ang previous reading date, ang current reading date, yung ma-record man siya gyapon. Due date na to, ma-record gyapon na siya. So, awan gyud nato. 20. Wala pa'y mahitabo sa account sa user. Wala pa'y mahitabo. Pero awan Boom. Diba? Nana siya ang current reading date. Muna siya ang iyang reading niya sa ato ang niaging adlaw. Diba? Muna siya ang iyang reading date niya sa niaging adlaw. 327. Alright. So, mo din siya. So, ang kuan din dari is that kanus may lugar ihatag ang bill ani. Diba na generate na nato ang readings nga na mahatag ang bill sa 21st day of the month. Awa. Ba ako ay refresh. And you would notice, diba, ang ato ang bell na to nga icon is nag-red siya. This means na naa na tayo new na notification. Click. A new bill is available. Wow! New bill is available. Okay. Let's see. Diba? Na tayo new nga bill. And look at this. Ato I tried calculate. Alright? So, name, Linus Torvalds, address, USA. Kuya, kaya ang electric billing system ba kaya mabot sa Amerika? Billing period na to. Basically, tungod kay new pa ni siya nga account, wala pa ni siya date dari. Yeah? Pero sa sunod nga billing period, ako na siya i-demonstrate. Nagya po na siya. Nara na siya. Yeah. So, previous reading, minus current reading, 0, 27. So, nga siya. 327, gibali ang iyang total na consumption niya. Gibali,
klaro kay bago siya nga account kay zero pag ilang iyang previous reading. So pay before May 30. Dili ni siya due date actually. Disclaimer, dili ni siya due date. This is pay before. So you have ang pinaka last day gid ani is May 29. Ngana. So rate is 15 kWh. So ato ni i-calculate. This is how you calculate it. So natay 327, di ba? Muna siya ang ato ang kuan nato, ang ato ang total nato nga kilowatt hour usage. 8 times na to da by 15. This is the total payment without VAT. Now, ato din na siya i times by 0.12 kay para may balaan na to ang ato ang value added tax ano di bali. So 588.6, di ba? And 60 centavos, di ba? Ato din na siya i-plus din sa atong 4905 kay mo man na siya ang ato ang kuan nato payment nato kung wala pa tax. 5,493.6 or 5,493 pesos and 60 cents. Centavos, di ba? Di ba? Di ba? It's accurate. It is accurate. Muna siya gibali. Muna siya. 327. So, yeah. Muna siya gibali. So, generate bill. And then, pwede na din siya maka-pay. So, pay only last month's bill. Yeah. There are two ways for a user to pay. Pwede siya maka-pay for last month's bill, but you have already paid last month's bill. Ayan na siya. Nga na yung prompt niya, pero every time na zero ni siya. And then, pwede niyo mo pay ang tanan na balance. So, kani siya, actually, kaning pay only last month's bill, kani siya, para na siya sa mga tao na wala nakabayad sa last month, obviously. This is also an option para sa mga users na hapit na ma-close ang ilang account nila. No? They could just pay last month's bill, and then, nothing would happen to them yapon. So, let's say, bilis na ma-disconnected. Say, mag-pay ta sa account. Let's say, you haven't entered a payment yet. 0. Insufficient amount. Diba? Okay. Diba? Insufficient amount mo to siya. So, let's say, 5,493 lang. Insufficient amount. So, sorry. Dapat good nga correct yun na balance ang ato ang i-input yun na ito. 593.6. Payment successful. Thank you. And then, because kaya ato ang payment na ito nga process is also automated, you would see nga generate bill, wala na tayo bill. Wala na tayo payment. And then, ang ato ang transaction history na ito is this. On May 21st, 2025, you have made a payment of 5,493 pesos and 60 centavos or 6. Ano siya? 0.6. So 60 and 0.6 are the same. Diba? Diba? This is how it works. This is how it works. Good. Let's move on to the next user. So, what if lugar na isa ka user, wala pa siya nakabayad? Alright, like wala pa siya nakabayad sa kuan sa last month. Let's say nilabay na isa ka kuan ano say tawag gani? Isa ka tod. Kung tan-awon nimo ang kanitong database, mo man siya nga account tong gibayad na to. Diba? Wala na siya yung mga balance. Naka-paid na siya last month through. Account status is active. Payment status is paid. Pero the rest of the accounts are unpaid. So, let's say log into sa uban accounts. 400, 1, na 1, 4321. Ano? Richard Stallman, nagam siya notifications. Pero, let's say, wala ni siya nakabayad. Wala ni siya nakabayad. Diba? Let's say, okay, I'm just gonna ignore this bill. Let's say, na. In our bill na to, we have this unpaid balance last billing period. Diba? Kaya siya. Basically, kung ang user bitaw, wala na siya nakabayad sa current nga billing period, ang kanang bayad niya, supposedly ibayad atong last month, i-save yapon siya sa database. Kaya para ang user, pwede pa niya na ma-pay later. Diba, unpaid last balance mo. Dara na siya magbutang ng value. So, kano sa gani ang atong due date, ani? Atong due date na to is May 30. Ani? So, let's say, mulabay na og May 30. Okay.
Okay, so nakaabot na ta sa kuan sa 29th na day. So awa gani karon gani. You see this paid last month nga status kani siya nga column. What this column does is that mo ni siya gibali murag boolean ni siya ba. Mo determine ni siya na kung nakabayad ba siya last month. Yo, obviously the name kind of suggests it. So May 30 na, di ba? May 30 atong due date. Change. Awa gani ni siya sa atong main program gani nato. Generate bill. Di ba? 6081.6 kani siya nga kuan atong bayad nato supposedly last month ni Balhindari. Mauna siya ang may tabo. Di bali. Until last month. Ngana na siya. So mo ni giba sa billing period. Oh, pay only last month's billing period. Di ba? 6,000. Pero napagyaw siya pending balance. Di bali mo man na ang iyang total nga balance. Kung pwede na siya makapay sa last month's bill, muna siya. Ngani. So, technically, kung moabot bitaw ang due date, so sa kataw, dili man na sila makuan. Wala may tabo sa account nila, technically. Pero there na ay mahitabo sa ilahang account if dili na sila mobayad sa next paging payment period. What if ang user wala siya nakabayad gyud sa both gyud na mga kuan, na mga billing periods? That is renta. Okay, it's a permission. New bills available. Wala ka, wala man di ko nakabayad dahil sa kuan sa last month. But I'm just gonna ignore it again. So, fast forward. Let's say mo kan. Amuhulog. Both. Muna siyang pangutana. What happens to accounts na wala agad nakabayad sa both? Kani siya, muna siya mga account na wala nakabayad sa both. So, this means na ang kani nga account is, kani siya, once gani mo abot ni siya sa due date, sa June 30, i-warningan ni siyang account. Ana. Let's say, okay, fast forward again. Alright, so look at this. So nakaabot na din ito sa kwanta yan sa one nga mark. So diba? Nakaabot na din ito sa June 30. Here. Your account is about to close. Please at least pay last month's bill before July 3, 2025. Last month's bill payment is 5,913. So, diba, look at this. Please at least pay last month's bill period, okay? Before July 3, 2025. Mo ni siya gibali din may tabo. Pwede pa ko makapay sa last month's bill, di ba? So, mo ni siya may tabo sa mga accounts. Gibali i-warningan siya. Ana. So, let's say mo bayad din tani sa last month lang ta mo bayad. 593.6 nga na ibali na. Let's say 10,000 na to na. Ano? Zero na na. Okay, ano yun? Ano siya? Ako. Di ba? Nawala na to yung warning. So, pasabot na, nakabayad na siya last month. Muna siyang account. Nakabayad na siya last month. Pero, oh my God. Wait. Okay. Nakabayad na siya last month. Pero unpaid pagyapon niyang payment status. Kinapaman siya na bilendary. Di ba? Napa siya na bilendary nga balance. Alright. So, muna may tabo sa mga accounts na wala nakabayad atong kuan. Atong like wagid siya nakabayad gid atong kuan like note na close na gid ang iyang account niya, niabot na gid ang katong disconnection date. Di ba 15 mil ang iyang kuan niya, total balance, di ba? Mura ni siya di. Technically pwede pa siya maka-log in, pero what is so different about accounts that has been closed? Remembered how ang kaning electricity meter mo kuan ni siya, mutubo ni siya every day for all users. For users bitaw na na-terminate ilang account na closed, dili na siya ma-update. This means na
naputlan sila o kuryente. Mao na siya ang may tabo kung na-close mo account. So, di ba, 1,161 man, di ba, yung kilowatt hour usage niya. So, i-change na to. Di ba, dili na siya matubo. Pero sa mga uban bito ng mga users, awan niya, di ba, 1141, 1155, di ba? Nitubo sila, pero kani si Dennis Ritchie, wala gyud. Wala gyud siya nitubo gyud. Yung kwarta, yung kilowatt hour usage wala nitubo. Pasot tadi, na-freeze na yung account niya. Babalikan na to. 1155 may, di ba? Di ba, nitubo siya. Pero si Dennis Ritchie, wala gyud. Mo ni may tabo sa mga accounts na wala gyud nakabayad. Unsa ang lugar dayon sa account lugar dayon makabalik? Kailangan na siya mo pay sa full gina balance. 15,052.8. Payments of thank you. Dali na din ni ma-reset yung account niya. Diba? Mo na siya. So kung ato na din i-change ang date time na dayon. Ano siya? Mutubo man eh. Diba? Kaya na din mutubo na yung balik ng electricity meter. Because tungod lang na siya kay nakabayad na rin siya sa iyang phone. Basically, na-reopen ang iyang account niya. Automatically. And as you can see, muna yung transaction histories niya. Kaya nga na. Diba? Ma-record din mo ang mga transaction history sa each account. Kaya po. Yan siya. So, diba? Kaya ano yan, transaction history. Dari ba, May 21, nagbayad siya. Atong June 21, nagbayad yapon sila. Mr. Folds, you know, this is how the automation process works. Ang pag-generate sa bill, ang pag-handle sa payment, ang pag-kwan, record sa transaction history, ang pag-notify sa user, it is all automated. This is how I did it. Yeah. This is how it works rather. So I hope you enjoyed the video. It's quite of a long video. Siguro ako na siya itong cut. But anyways, thank you for listening. Bye-bye.